Marcos Bangag resign. Welcome to the show. Alright, kamusta mga parts? At welcome po dito sa ating show again. It's nice to be here again for another reaction dito po sa Pinoy Adobo. Kung saan this is your truly Pinoy Adobo, or you can call me Pards if you want, no? At bago po tayo mag-umpisa ay gusto ko po munang batiin natin ang ating mga kababayan sa Pilipinas. Kamusta po kayo diyan mga Pilipino? At sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan, no? At wala, ganun talaga eh. Pagka kinakamusta natin ang mga kababayan natin mga Pilipino, no? Lalo sa mga messenger, sa mga Viber, pag kinakamusta natin. At sinasabi ko na, anong balita dyan mga pare ko? Ang sagot nila ay, wala eh. Hindi na namin alam kung anong mangyayari next month. Pwedeng kung ano yung pwedeng gawin. At sabi nga nila eh, wala naman yan. Yung mga rally-rally na yan, investigasyon na yan, wala na yan. So, majority ng ating mga nakakausap sa Pilipinas ay talagang yun ang sinasabi. Meron naman sinasabi, okay lang. Diba? Tapos nalaman ko, loyalista pala siya. Well, igalang naman natin ang ating mga loyalista. Yan yung mga tipong mga loyalista na anahon pa ng tatay ni Bangag. Kaya mga loyalista na yan. Iba yung loyalista talagang solid at saka yung talaga norte na talagang nung panahon pa ng mga Aquino, nilalaban nila ang Marcos. Kaya sa ngayon, yung mga tinatawag na loyalista nga. Yan yung mga tipong nakikisakay lang trending, mga troll, yung mga tipong kunyari, mga makabangag, pero yung pala dahil kailangan kumita, at yung mga hindi nag-iisip, o yung gusto lang magkaroon ng view. No? Yan ang tinatawag na loyalista. Okay? Anyway, at syempre po, no, bago natin ituloy, ay kinakamusta ko rin po ang ating pong mga kababayan natin, mga overseas Filipino workers. No? At kayo po ay mga Pilipino na kung saan kayo po ay nagtatrabaho ng marangal, nag-iipon para sa inyong mahal sa buhay. Ilan taon na kayo dyan? At sa tutusin, ito real talk lang, no? Ang mga OFW, ilan taong pabalik-balik sa kanilang bansang gusto magtrabaho. At sabihin na natin 10 years tops, no? At yung iba nakaka 15 years pa yata o 20 years para makaipon, no? Marami rin tayo nakakausap ng mga OFWs at sila sabi nila na, Pards, nag-iipon ako 15 years na, tapos nakakabili sila ng bahay at yung bahay na nabibili nila ay maliit lang, no? Hindi ko naman sinabi, okay ba? Ibig sabihin hindi lang, ibig sabihin maliit yung kanilang napapagawa o nabibili nila sa mga realtor, pero ang nangyari, binahalang na isang beses yung 15 years na kanilang pinag-ipunan, ayun, naano na ng bahay. Hindi naman sa kanila, hindi ito katulad ng mga magnanakaw sa Congress at saka sa Malacanang, ay kahit masira isang bahay nila dyan, meron pa silang extra bahay sa kabila. Yun ang pinagkaiba. At hindi sila nagtrabaho ng 15 years bilang empleyado, ay kundi 3 years lang binoto, meron agad tatong bahay. Yan ang katotohanan sa atin sa Pilipinas na nakakalungkot. Kaya kayo mga overseas Filipino workers, ingat lang. And again, just like I'm always telling you guys, wag naman natin ibigay lahat sa ating mga mahal sa buhay. Mag-ipon din po kayo ng sarili nyo. Bayaran nyo rin ng sarili nyo yung pagod nyo. Ika nga pag halimbawa ang sweldo nyo ay 1,000, ay syempre dapat isipin nyo na, teka, paano naman ako? Diba? Kaya bayaran nyo kahit ng 100 yung sarili nyo at yung the rest is saka mahal nyo na sa buhay. Ganun talaga. At i-treat nyo rin naman ang sarili nyo minsan pagka kayo ay na day off sa inyong mga trabaho. Starbucks is the game. Talagang promotion. Anyway, tuloy na po natin ang ating pong pag-uusapan ngayon ay walang iba kundi ang ating pong mabuting leader, no? Si Vice President Sara Duterte. Ay si Vice President Sara Duterte po ay in-interview, no? Tinanong tungkol sa mga nangyayari at isa sa nagpapintig ng aking isip, no? Ang lalim no? Hindi, ibig sabihin yung reaction ko sa kanya is yung pag ini-interview mo, parang hindi naman parang bihira. Ibig sabihin, totoo yung sagot niya no? Walang halong bullshit, no? Yung ba yung tipo yung sagot niya ay parang natural na yun naman talaga yung nangyayari at yun yung mangyayari, di ba? At saka yung the way she talk is parang talagang para sa Pilipino. And unfortunately, hindi naman ito tatanggapin ng mga loyalistang tanga at hindi rin ito tatanggapin ng mga dilawan.
At ang mga, syempre, ang mga NPA na pinabaksak ni Tatay Digong, hindi tatanggapin. Pero kasi pag sinasabi sa galing mismo kay Sara Duterte yung tungkol sa pagiging public servant, hindi tinatanggap to ng mga buhaya. Kaya, pero kung titignan nyo, napaka-natural natural lang kanyang mga pinagsasabi. And it's true naman nandun yung sense talaga na sinasabi niya. At nandun din yung sinabi niya na siya ay willing naman at kahit na busit siya kay, sino ba to? Kalimutan ko na. Kay Bangag, ay willing naman siyang samahan para magpadroga. Ay, magpa-drug test po mga parts. Yun ang ibig ko sabihin. Which is, yun naman ang ginagawa naman ni VP Sara is parang professionalism ang kanyang ginagawa. Although alam niya busit siya kay Bangag, no? Ay para lang sa mga tao. Sa mga tao na lang iniisip ni Sara Hindi naman sa kanya. Kung sa kanya lang, baka ma-sheriff sapak na naman yan. Di ba? Yun ang ibig sabihin. Kaya ang akin lang naman ay tama lang naman. She's so professional and you can tell na talagang kahit busit siya ay gagawin niya para sa inyo at sa ating mga Pilipino. Okay? At binanggit niya pa rito ang kanyang kapatid, no? Ni Bangag, no? Si Bangag. Sabi niya siya, ay willing din daw magpa-drug test kung kinakailangan. Sabi nga ni Sara kahit manipis na yung buhok o nawawala na yung buhok niya sa kakakuha siguro ng para magpa-follicle test ay gagawin niya ulit para lang ipakita sa public na willing ako magpa-test para nga sa inyo, sa ating mga Pilipino. Okay? Already, panoorin natin po yung sinabi ni Vice President Sara para makita nyo. Okay? Here we go. My take on the demand to take a drug test Yun! for a government official, for all government officials, especially the president. Actually, yung sinasabi naman ng VP, no? At matagal na rin niya, marami na rin naman nagsasabi niya na ikaw ay public servant and public trust, di ba? Yun ang sabi ni Luis to. Demand ng tao yan Kahit pa sabihin mong hindi 100% yung nagdi-demand sa'yo, pero almost, majority ng Pilipino magpa-drug test ka na, Bangag. Kasi para at sabi ko nga sa'yo at sabi ko rin sa mga tao na para kung sakaling maging negative ka, no, ay pwede mo isampal sa mga taong nagbibintang sa'yo na ikaw ay isang bangag. Pwede mong sampalin ng ayan, papeles! Okay no! Di ba? Yun lang. Kaya tama lang naman yung sinasabi ni VP Sara. Magpa-drug test ka na. Ang tanong, are you willing to have a follicle test? To bangag, Okay. Alright. Tali yun sa kanyang oath. When he took the oath as president, he said there that I consecrate myself to the service of the nation. So, ibig sabihin nun, ibinibigay niya yung buhay niya sa bayan. Totoo rin yan. Di ba? Kasi nga, kaya nga public servant. Pagka, halimbawa, binoto ka ng tao, nanalo ka, you are already owned by the people. No? Hindi yung dahil sa gusto mo lang magpapogi sa kongreso o kung saan man. Hindi po. Karapatan ng bawat Pilipino, lalo na sa sinasakupan nyo, na kapag sila may sinabi na ganito, kailangan ganitong gawin, wala kang magagawa. Yan ang trabaho ng politiko. Hindi ka pwede mag-bossing-bossing sa harapan ng tao. Kahit pa sabihin mong mahirap lang yung kaharap mo, homeless, squatter, sabihin na natin, mga mahihirap, mga dungusin. Pag sila nagsabi sa'yo, gusto namin magpa-drug test ka, ang tawag sa'yo, sir pa nga, di ba? Pero dahil sila ang Pilipino, you are seated there to serve the Filipino, to serve us, or to serve you guys, di ba? Ganun lang yun Hindi yung porket ikaw presidente, ikaw ang mayor, ikaw ang senator, ikaw ang congressman, parang, hoy, kayong sumunod sa akin. No. Katulad din ang sinabi ni Tatay Digong, you are swear to protect the Filipino people, be the government, at saka protect the Constitution and follow the Constitution. Diba? Yan ang dapat ng isang politiko. Hindi yung ikaw ang pinagsisilbihan. Ikaw ang magsisilbi. Ikaw ang katulong ng Pilipino. Ang ina nyo. Diba? So, ibig sabihin nun, ang nagmamayari ng buhay niya ngayon ay ang taong bayan. That's right! So, kapag sinabi ng taong bayan na gusto namin mag-drug test ka, hindi ka pwedeng hindi. Yep. As president, as vice president, hindi ka pwedeng hindi. Kasi that is a question on your competency to lead. And to erase all doubts on your competency and your decision-making skills is just to do the drug test. Kasi wala namang rason kung bakit ka hindi. Sasabihin mo pride, ayoko mag-give in sa inyong mga paninira sa akin. That's a very flimsy excuse for saying na hindi ako mag-drug test. Para matapos na, gawin mo yung
drug test. At hindi yung klase ng drug test na ikaw yung magsasabi kung paano ko ito gagawin. This is a drug test na invested ang public. Yan, binabanggit lang yan ni VP Sara dahil kung matatandaan nyo, nagpa-drug test si Bangag. At negative siya sa cocaine. No? At ang nakalagay lang sa papel, cocaine. Kung matatandaan nyo, di ba? Binilag ko rin dito matagal na. 2022 pa yata, 2023. Na pinakita ko yung results sa inyo ni VP Sara na maraming nakalista, di ba? From cocaine, shabu, mga ganon, mga marijuana. At nakalagay doon, di ba? Pagdating kay Bangag, ay nakalagay cocaine. Yun ang nakakatawa kay Bangag. Dahil nung napagbintangan nga siya ni Tatay Digong at may mga nagsasabi na siya ay nagpo-cocaine, cocaine lang talaga yung pinakita niya. Instead na you're running as a president, dapat ikaw maging magandang example sa mga tao na lahat negative ka kasi you are the leader eh. You're going to be the leader. Diba? Pero nakalagay lang doon cocaine negative. 2 minutes. Ngayon, ang mga St. Luke ngayon, mahirap ang pagkatiwalaan. Nadadamay din sila. Diba? So it has to be the public who decides on how to do that drug test. As an example, noong sinasabi ng mga members of the House of Representatives na buwang ako, lukarek ako, nung sinabi nila na kailangan ko mag-neuropsychiatric exam, ano ba sinabi ko? Sabi ko, oo, gagawin ko yan. Tapos nung sinabi ko, oo, gagawin ko yan, wala na silang sagot, diba? Tumahimik na sila. So I was waiting for them to set up the House of Representatives for me to take that neuropsychiatric exam para masagot na. Yun din nung panahon na I think nagalit yata si Vice President Sara sa mga Congress dahil nga 'di ba yung hinuli nila si Tony Lopez. And nagsisigaw si VP Sara sa media, no, sa social media, pinagmumura niya sila Bangag, sila Lisa, si Tamba. Yung time na yun na sinasabi ng mga Congress daw na sira ulo, kaya nga ang tawag sa kanya Sara, ano bang tawag? May tawag sa kanya no, na parang may sira sa ulo si Sara Duterte. And then nung interview siya ng isang ng reporter na siya by willing magpa-check ng psychological test, willing naman talaga si Sara. Ang iniintay lang ni Sara, yung magse-set up ng mga congressmen na sinasabi na si Sara ay sira ulo. Ano nangyari? Nung sinabi ni VP Sara na, yeah, I'm willing to test for psychological something mga psychiatrist, whatever you call that. At wala namang gumawa. Diba? Kailangan naman si Sara magpapacheck ng sarili niya. Di syempre sabihin na naman ng mga gagong tanga, lalo na yung mga loyalista at mga troll, na, kaya lang negative yan kasi ikaw nagpa-check mismo ng sarili niya, parang si Bangag. Diba? Ang gusto ni Sara, public, na siya i-interviewin o check upin ng mga kung sino man, psychologist or psychiatrist, public, nakaharap ang taong bayan. Anong ginawa ng Congress? Wala. Diba? Nga. Wala, hanggang dakdak na sila. Ngayon, tahimik na sila tukol doon. Ngayon, ang ginagawa ngayon ng mga troll, ini-insist pa rin na may latak sa ulo raw si VP Sara. Ano yun? Kaya nga yung mga troll na sabi ko, kayo magpa-check. Kahit ako na magbabayad, di ba? Kasi wala na gas-gas na yung mga sinasabi ng troll, pero yung pa rin na sinasabi nila, you can tell how low ang kanilang IQ. Hindi pwede humindi ang President and Vice President sa drug test. And huwag siya mag-alala. Huwag siya matakot. Sasamahan siya. I'm sure sasamahan siya ni Senator Amy. Magpapapractice din yun. Ako, kahit na konti na lang yung naiwan sa buhok ko, sige, magpapapractice din ako. Huwag siyang matakot. Kasi para sa bayan naman yun eh. Hindi naman yun para sa yung sarili namin. Yun. Palakpakan po natin ang ating Vice President Sara Duterte, no? Si Bangag, yan mo na yan. Anyway, kaya kung sinasabi to ay meron namang kasunod kung saan ay may nagtanong kung si Vice President Sara daw ay ready na if ever na siya ay maging biglaang pangulo. Di ba? Ang akin lang, marami na nagsasabi rito na parang hindi raw yata sila makakapaniwala na si Vice President ay kayang maging presidente. Bakit siya tumakbong Vice President kung hindi siya ready? Di ba? Ano yan? Kaya lang nag-Vice President si Sara ay para lang magpa-cute? She is already ready. Di ba? Ready na siya maging pangulo. Handa na siya kung sakali may mangyari na sana nga naman ay may mangyari po. Siya ay ready na and nobody can stop her. No? Ang mga gumagawa lang po niyan ay yung mga taong mga katulad ng mga NPA, no, yung mga dilawan. Yan lang yung mga tao na sabi niyan, yung mga gusto maging presidente, ayaw nila si Vice. Military junta pa ang gusto. Kaya nagtataka ako sinasabi meron pang
in-interview sa social media, oh, we're not even sure if Vice President is ready to be the president. At yung ibang mga vloggers na maraming viewers, maraming subscriber na sinasabi na handa na ba talaga ang Vice President Sara para maglingkod bilang presidente? Alam mo, itong mga tatanga-tanga itong mga to. Talagang masasabi ko tanga. Kaya nga siyang reserve para in case may mangyari sa Pangulo, siya ang papalit. Oh my gosh. Oh my gosh. Wow, dagat. Wow, dagat. Yan, isa pa yan. Oh, di ba? Alright, panoorin natin po yung sinabi ni Inday at siya na may ready po maging presidente. At sana nga po bukas ay siya na ang presidente. Pero what can we do? Filipino are still, I don't know, lutang. Ika nga. Panawagan ngayon, or with all the allegations of corruption against the government and against the president, and as your constitutional mandate, ma'am, as successor of the president, if anything will happen na mag-resign si Dr. Marcos, how would you uphold the constitutional mandate, ma'am, as the successor of the president? How do I uphold? Yes, What do you mean? ma'am. It's automatic. Yes, ma'am. In case There you of, go. Already, ma'am, na- There you of go. course, of course, there is no question about my readiness. I presented myself to you when I was a candidate for vice president. With the understanding that I am the first in line in succession. Pinresent ako sa inyo, tumakbo ako bilang vice president, pinresent ako sa inyo yun. Nanalo, mas lamang Sarili pa, ay ko, bangag. at alam ko na first in line ako sa succession. Wala nang tanong doon kung ano ang gagawin ko. Yun ang mandate sa akin ng Constitution. At alam ko yun, nung ako ay tumakbo. At binoto ninyo ako as vice president, knowing that I am the first in line. Yun. Oo nga naman. Kaya nga siya tumakbong vice president para in case something happen, kaya nga reserve ang tawag sa kanya. Tsaka, come on guys. Check upin nyo nga kung sino ang nagtatrabaho talaga. Huwag kayo maniniwala kay Claire Castro Dahil si Claire Castro, bayad yan, 2 billion daw ang kanyang budget. At may mga troll din yan para sira ng Duterte. The vice president is working on a limit budget. No, nakikita mo naman yan. Ang problema kasi sa mga troll ng bayan, makikita mo yung mga comment nila, pasarap pa sa buhay. Puro ka biyahe. Puro ka biyahe. Ang tatangan nyo, mga troll ng bayan. You know why? Kaya bumibiyahe yung tao dahil dinadalaw niya ang tatay niya, mga buwaka lang ina nyo. Akalain sabi, puro biyahe. Yan lang ang ginagawa niya biyahe. Saan? Sa dahig? Kayo kaya ipadalang tatay o nanay nyo sa dahig. Tingnan natin kung hindi kayo pumunta ron. And then kami magsasabi na biyahe ka rin ng biyahe. Ikaw kaya, magulang mo pinadala illegally sa ibang bansa. And then sabi mo, biyahe ng biyahe? Ano yun, nagtuturist lang si Sara doon sa dahig? So, itong mga tao to talagang, they're all piece of, I don't know. But anyway, tuloy po natin, bata ang akin lang, ready na po ang ating Pangulong Duterte. Pangulong. Baka yan nauusog Ibig sabihin, ang ating pangalawang Pangulo, siya po ay ready na para maging Pangulo ng ating bansang Pilipinas. The only thing na problema ay ayaw nga bumaba ni Bangag. Bakit? Ang sarap po dahil nandiyan po ang pera. No, kaya wala po tayong magagawa. Si Vice President Sara, hindi naman pera ang hanap niyan Serbisyo para sa tao. Siyempre, sasabihin naman ng mga tol ng bayan, Sara Lustay, Piato, ganyan. Alam mo, ilang taon nang ganyan yan po. Yung mga troll na yan, yung mga Esamada vloggers, yung mga walang utak, puro piatos, puro confidential fund, puro, oh my God. Baka pati yung pagpatay kay Kennedy, si Sara na rin na may kasalanan. Oh my gosh, wow, dagat. But anyway, andito naman po, no? Pag-usapan naman po natin ang mga utak bundok. No, itong mga utak bundok na to ay nagsasabi na dapat daw po, no? Ay dapat daw pagka bumaba daw si Bangag, ay dapat daw bumaba din si Vice President Sara Duterte. Hindi na alam ng mga utak bundok na to na talagang nasa Constitution na pag ang presidente po ay bumaba, uulitin natin kahit po palis na yung sinasabi natin na siya po ang papalit na presidente no matter what. Kasalanan niya ng mga dilawan na katulad nyo. Kayo gumawa ng Constitution ngayon, aangal-angal kayo. No, di ba? Kakampi nyo ang mga dilawan, bakit hindi nyo susiling gumawa ng Constitution na yan? Kaya no matter what, mga utak bundok kayo, si Sara Duterte ang magiging Pangulo. Kaya kung ako sa inyo mga dilawan, galing-galingan nyo mag-rally para masipa na ang mga Bangag. No? Sa tulong nyo, dahil dyan naman kayo magaling, magtanggal ng Pangulo, but I guess, pag si Sara na ang presidente, iiyak na naman kayo. Kaya nyo sinasabi yan kasi nga, dahil nga natatakot kayo dahil natitirang NPA sa bundok, mawawala na pag si Sara Duterte ang maging Pangulo. At kayo mga nasa Congress,
pag si Sara ang umupo, mga buwaka ng ina nyo, sa 2028, baka wala nang makalusot sa inyo. Kaya takot na takot kayo and you are trying your best. You even collaborate with Tambalos-Los. No? Yan si Teddy Casino. Ito, itong sino ba yung nakapula na yan? Nakalimutan ko na yung pangalan. Hayop na yan. Yung mga yan si Jokno, oh my God, mga utak bundok. Diba? Yan sila Saba. Kaya, wala. Itong mga to, mga parts, wala itong magagawang makabutihan sa Pilipinas. Kaya, thank you, Lord. At hindi nila naaagaw ang gobyerno. Since then, panahon pa ni Marcos hanggang kay Cory, since then, hindi nila makuha ang gobyerno. Kaya, ang ginagawa ng mga hayop na to, ay tumatakbo na lang ng party list kasi may party list. Hamunin natin yan ng Congress. Single lang. No? Mag-Congress sila ng bawat distrito. Hindi mananalo mga hayop na yan. Diba? Pati yung natalo na yung dating NPA, yung Sparrow Unit, si Pagdulayan ba? Sino ba yung putang ilaw na yun, di ba? Oh, natalo yun. Party list lang yun. This NPA morons is magaling lang sa party list kasi nga ang problema sa atin is pag naka 300,000 plus ka na, pasok ka na bilang party list. Diba? Pero, hamunin nyo ng congressman yan. Yung may district talaga. Hamunin nyo. Hindi lalaban yan dahil hindi sila mananalo. That's why they're just lucky because of the party list. And the party list is their bank. Diba? Kaya nga natatawa ako. But anyway, panoorin natin ang sagot ng mga utak bundok na to kung saan sinagot ni Sara Duterte na siya raw ay hindi dapat maging presidente. Here we go. Comment po on Makabayan Black's call na Yan, bilang Makabayan Black. mag-resign, Makakaban Black. establish a transition council. Your comment on? Ang sa akin, I have an oath as Vice President. And I said in my oath to preserve and defend the Constitution. So yan yung trabaho ko. Any extra constitutional movements or actions is beyond my sphere. So kung gusto nila na gumalaw sila labas sa Constitution, eh nasa kanila na yan. So do you think after See? You can tell na ang ating Vice President Sara ay sinusunod ang Constitution talaga ng ating bansa. Kaya nga sabi niya, beyond na sa kanya. Kung ano man yung step nila sa iba after the Constitution na dapat, labas na siya doon. It's gonna be up to them. Diba? Yan ang mga utak bundok na beyond the Constitution. Kung saan, ang mga dilawan din naman at ang mga nung nagkaroon ng revolutionary government noong 1986 ay sila mismo ang gumawa ng batas na yan. Kaya itong mga utak bundok ng mga buwaka ng inang yan, huwag kayo maniniwala dyan. Magaling sa propaganda yan. Alam nyo, kailangan ng utak nyo maging strong. Dahil pag hindi po, wala. Dali kayo. Nga! lang nila to take over the government? Ng Makabayan. Matagal naman na yan sila gusto mag-take over sa government eh. So, Totoo yan. Alam mo pa ni Cory Aquino yan. I don't think it's a tactic. It's matagal na yan. Gusto ng Makabayan mag-take over ng government. Matagal na yan. Matagal na rin nilang alam na hindi nila kakayanin. At saka hindi nila magagawa yan. Kaya ang ginagawa nila, naghahanap sila ng mga pangulo, mga presidente, kung saan nakikipag-negotiate sila na Yan ang nangyari. Di ba? Yan si Bangag. Yan ay yung kanilang kausap dahil kay Tamba. O, kahit yung panahon ni Cory, panahon ng Ninoy. Di ba? Kung sakali manalo si Robredo, di lalakas ang NPA. Di ba? Yun lang yun mga parts. Ang mga NPA, mga demonyo yan, mga silent demon yan. Talagang bumubulong sa iyo yan. Kaya nga marami yan niloko mga college students noon eh. Noong time ko noong mga 1980s to 90s, maraming mga na-impluwensyahan yan. And I know the story dahil ako mismo, may mga kaklase ako na na-impluwensyahan ng NPA. Na imbes na mag-aral na mabuti para maiahaw ng kanilang pamilya sa buhay, ay natutong mamundok. Yun ang nakakalungkot. No? Ang galing talaga nila. Sabi ko nga sa inyo, laging dito sa ating vlog ay kahit nga ho yung piraso ng damit na luma, maibebenta niyan. Nasa halagang gusto nila dahil sa galing nila magsalita. Kahit mismo siguro yung bahay nyo, na sarili nyo na meron kayong titulo, kapag NPA na nagsalita, maibebenta nila yan nang hindi nyo alam. Ganyan kagaling ang mga NPA na yan. They can trick you, they can lie to you, they can manipulate you. Yan ang mga NPA. Kaya kapag naka-encounter sila ng pumapalag at nangangatwiran, nabubuisit yung mga yan. Kaya inis din sa akin ng mga yan. tumutuloy yung kausa nila o kung ano man yung pinaglalaban nila dyan na merong understanding na pinapayagan kami ng presidente. So sa tingin ko, hindi ko masabi kung bakit nila pinapatanggal si Marcos. Sa tingin ko, alam nila na walang negosasyon sa akin tsaka sa Makabayan. That's right.
Yan ang problema kaya nga hindi nila what do you call this, hindi nila, I guess, hindi talaga matanggal-tanggal si Bangag dahil wala nga negotiation under the Vice President Sara Duterte. Diba? At hindi, they can't. No? Siguro may mga NPA na nagtatry lumapit kay Sara para sabihin sisipain natin si Bangag at ikaw na iupo. Pero in one condition. Nope. No way. Yan ang katwiran ni Sara Duterte. Yan ang gusto ko sa kanya. Kasi think about it. Kapag siya nakipag-negotiate sa mga yan, kasi nagkipag-negotiate si Sara Duterte, in the long run, titirahin din siya sa likod eh. Diba? Yun ang mangyayari sa kay VP. Kaya alam na ni VP yan, panahon pa ng tatay niya, panahon pa siguro ng mayor si VP sa Davao, alam niya na yan. Dahil hindi yan magsasalita ng ganyan kung hindi niya alam. Diba? Tanungin niyo si Isko. Yan, madaling mabula yan. I like Isko Moreno, pero pagdating sa mga NPA, medyo sala yan. Kaya, wala tayong talaga mailalagay sa bilang Pangulo kung mawala sana si Bangag ay kundi si Sara Duterte. Inuubo na tuloy ako. Diba? Tuloy natin! VP, reaction mo VP sa report sa military backfold carousel and the potential appointment of Ramon as caretaker president. Sinabi ko na yan na kanina, ito panood, and I said it to Sir, in the Constitution. So hanggang dyan lang ako sa kung ano ang meron sa Constitution natin. Labas dyan, hindi na, sa kanila na yon, hindi na ako kasali dyan. Tapos ito pa, yung military junta, gusto nila mailagay itong hinayupak na to, di ba? Bakit? Sabi ni, sino ba? Si Magalong, no? Punta na, akala ko, matino yung tao niya, yung pala, may pagka-utak biya din. Bakit kanya? Sabi ni Magalong, ha? Sinabi niya na, si Ramon Ang, okay yan, dahil, ano yan eh, negosyante yan. Alam niyang pwede siyang yung siguro mag-i-invest, no? Hindi niya sinabi, as a mayor, mayor pa siya. Sinabi niya dapat na, you can't. I wish, Ramon Ang can, but we have to follow the Constitution. Pero nasagot ni Magalong yung tinanong, okay yan. No? Diba? So, ito pala parang, nalaman ko nung narinig ko yan kay Magalong, sabi ko, what the heck, man? Akala ko okay ka, yung pala meron ka pa rin lang sideline sa utak. Diba? Kaya, mahirap eh. Sa panahon ngayon, ang hirap talaga kung sino talaga pwede mo pagkatiwalaan. And, I admit it. I trust BP. Di ba? Bakit? Dahil nga yung tatay niya mismo eh. Yung talagang, I never had a doubt with Tatay Digong. Meron siyang ginawang mali. No, meron siyang, I guess, sabi niya, may pinapatay siya daw. Pero sino ba pinapatay niya? Inosente ba? Para sa akin, addict, yung mga nang rape, wala yan. Di ba? Kaya nga, ito lang ang pag-asa natin. Wala nang ito. Diba? Yun, salamat po, no? Kaya, ito lang ang aking conclusion dyan, mga parts, no? Whatever happened, si Sara Duterte talagang uupo bilang bilang Pangulo ng ating bansa. Sana nga bukas, nandyan na siya sa Malacanang. Pero, imposible dahil si Bangag ay kakapit tukuyan sa kanyang posisyon dahil napakasarap. Dahil, I guess, yung pera nyo, mga Pilipino, nagagamit niya pambili ng cocaine. Yung asawa niya, nakakapagnegosyo under the government money too. At ngayon, balita yung anak, nagnakaw din. Tapos hindi pa kasama dyan yung mga secretary, mga kaibigang oligarch, mga best friend, mga kajaming. Kawawa ang Pilipinas, mga parts. Diba? I'm not saying na si VP Sara ay perfect. I'm not saying that. But she is the only hope that we have. Siya na lang, wala na. Sino ilalagay nyo? And the thing is, she is the sitting vice president. By the Constitution, dapat vice president ang papalit kay Bangag. Wala lang iba. Walang military junta. Walang sinasabi ni Pinky Lacson na siya ay iniimbita. Walang ganun na gusto nila tanggalin si Bangag, tapos tanggalin si VP at dapat si Tito Soto. Oh my gosh. Wow, dagat. Wow, dagat. Can you imagine isang Tito Soto ang uupo kung sakasakaling mangyari yun? That is really pain in the butt. Maglalagay tayo ng isang tuta na wala namang diskarte sa buhay kundi magpatawa lang sa Itbulaga. Why, you think yung tao niya marunong sa law? Dahil nakita niyo sa Senate kung magsalita, abay meron niya mga abogado sa likod, mga bugok. No? Kaya, mga parts, we have to think na we have to follow the Constitution, and Vice President Sara Duterte is the next in line. I'm not saying because I am the supporter of the Vice President Sara. No, it's not that. Kung halimbawa ibang Vice President hindi si Sara, yun din ang sasabihin ko ngayon. Diba? Mahirap lang sabihin pagka ang lakaw pong Vice President sana ngayon ay si
Kiko Pangilinan. Wow, dagat! Pero babanggitin ko pa rin kung siya ang Vice President. Ang hirap sabihin. Ay. Anyway, yun po ang dapat gawin at alam naman natin ang ating pong Vice President Sara Duterte ay ready na po bilang pong Pangulo. Hindi lang natin alam kung kailan. Sana, ngayon na. Pero I'm pretty sure sa 2028 makakaupo yan. But the thing is, nagkakagulo Pilipinas. And kawawa pa rin ang Pilipino. Sila, tayo, ang kawawa pag ang bangag ay magpapatuloy sa gobyerno. The government is there. Hindi nawawala ang gobyerno. Kahit anong mangyari, kahit magpalit ka ng pangalan, kahit ang gawin mo Pilipinas ay magiging Philippine. No? Kahit maging palitan mo ng pangalan na Republic of Malaya or sabihin natin na Pilipiniana o sabihin na natin na Juan de la Cruz. Nandiyan pa rin ang gobyerno. Hindi mawawala yan. The only thing na nagpapalit-palit yan ay ang administration because of the leader as a president. Yan lang po ang totoo niyan. Okay? Kasi maraming sabi, gobyerno bulok, gobyerno walang kwenta, gobyerno ganito. No, hindi. It's not that. The government is you, us, we, they. By the people, for the people, are the people. But the thing is, ang nangyayari po ngayon is ang government sa Pilipinas ay by the people. Bakit ko sinabi yan? Because you can buy the people. Yan ang katwiran ngayon ng banga administration na to. Ang katwiran nila, dahil sila ay mata pobre, at tingin nila sa mahirap ay mababa, kaya ang katwiran nila, bilhin yan, bayaran yan. Why do you think maraming secretary, maraming mga supporter ang bangag ngayon hanggang ngayon? May troll pa. Meron pang mga vloggers. Because they are getting paid. Do you think yung mga vloggers na yan, yung mga loyalist tanga na yan, yung mga troll na yan, magiging solid kay bangag? No. Tanggalan mo ng pera yung mga yan. Mag-aalisan yung mga yan. Di ba? Yan na ang buhay ngayon sa Pilipinas. Kaya nga, by the people. Okay? Alright, hanggang dito lang po at sana po ay nagustuhan nyo ang ating pinag-usapan at again, at huwag kayong maniniwala sa mga sabi-sabi ng mga utak bundok. No? At yung mga ibang abogado na nagmagagaling-galingan na daw, malamang daw military junta. One, please. Meron pa rin tayong constitution. Buhay pa po ang ating justice system. Vice President Sara will be the next in line. Okay? Alrighty, sige po. See you again on my next content video at sana po mag-comment kayo dito and please, no? Ay subscribe, mag-like and share niyo ang ating video at syempre po mag-comment kayo, in that way masagot natin ang comment niyo. Okay? Okidoki, hanggang dito na lang and sabi nga ni Ma'am Sara, mahalin po natin ang Pilipinas. God bless. Shukran.